ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, frustrated ka ba ngayon? Anong ginagawa mo kapag ikaw ay nadidismaya, kapag ikaw ay naiinis? Bakit ba tayo binibigyan ng mga napakahirap na problema ng Panginoon? Ang mga pagsubok na ito ay isang daan para lang makita ng Diyos kung talagang naniniwala tayo at nagtitiwala tayo sa Kanya. Mga kapatid, huwag mong tignan yung nakakagalit na sitwasyon sa iyong buhay. Bumalik ka, tignan mo ang Diyos. Dahil kung susunod ka lang sa Kanya, magiging mas malaya ka at magaan ang iyong karanasan. Sa mga napakaraming beses na kung saan nagdesisyon tayo na hindi man tayo nakikinig o sumasangguni sa Diyos, sa mga pagkakataon na wala tayong ibang sinundan kung hindi ang sarili nating kagustuhan. Aminin natin ang mga ito, pagsisihan, para muli tayo makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan, upang ang tinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong kalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na yon, ang mga Israelitay nakarating sa ilang ng Sin at tumigil sa Kades. Doon namatay at inilibing si Miriam. Wala silang makuhang tubig doon, kaya nag-usap-usap sila laban kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa'y namatay na kami sa harap ng toldang tipanan kasama ng iba naming mga kapatid. Bakit pa ninyo kami dinala rito upang patayin, pati ang aming mga hayop? Bakit ninyo kami inialis sa Ehipto at dinala sa disyertong ito na walang kahit isang butil ng pagkain, ni walang ngigos, ubas o granada, wala man lang tubig? Nagpunta sina Moises at Aaron sa harap ng toldang tipanan at nagpatiripa. Napakita naman sa kanila ang kaningningan ng Panginoong. Sinabi ng Panginoon kay Moises, dalhin mo ang tungkod ni Aaron, isama ninyo si Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa bayan at sa kanilang kawan.
Kinuha nga ni Moises ang tungkod sa harap ng kaban ng tipan. Tinipon ni na Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, "Makinig kayo, mga mapaghimagsik. Ibig ba ninyong magbungkal kami ng tubig sa batong ito?" Pagkasabi noon, makalawang pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Bumukal ang masaganang tubig at nakahinom ang bayan pati ang kanilang kawan. Ngunit pinagsabihan ng Panginoon sina Moises at Aaron, wika niya, "Dahil sa kakulangan ng inyong pagtitiwala na ipinakikilala ang aking kabanalan sa harap ng bayan, hindi kayo makakarating sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ito ang bukal ng Meriba, ang lugar ng paghihimagsik ng Israel laban sa Panginoon." Ipinakita niya dito ang kanyang kabanalan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, yung dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan ang batong kublihan nati kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya at sumamba at nagbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga inirang, mga tupa tayong inahalagahan. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita'y ating pakinggan, iyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang, nang nasa Meriba at ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng iyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, na daig ang kamatayan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang masasabi nyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas,
sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ang aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan. At hindi makakapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipapahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilin sa kanya mga alagad na wag sasabihin na siya ang Kristo. Mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanya mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng napakaraming hirap sa kamay ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag naman itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kung hindi sa tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Tanong lang po, ano ang frustration mo? Kailan yung huling pagkakataon na bad trip ka? Kanino ka naiinis? Sinong nang aasar sa iyo? Ano bang ginagawa mo pag ikaw ay dismayado? Mag-ingat po kayo mga kapatid, kapag naaasar kayo, kapag naiinis kayo, kapag frustrated kayo. Kasi yan ang daan, baka magkasala kayo. If you act quickly on your frustrations, it may cost you your promised land. Isa pong babala sa atin ang nangyari kay Moises sa ating narinig na unang pagbasa. Kahit na hinirang na ng Diyos, pinili ng Diyos, anointed ng Diyos si Moises. Dahil po sa kanyang pagkadismaya, nasuway niya ang kagustuhan ng Diyos. Sa bagay, hindi mo naman masisisi si Moises dahil tao din naman siya. Ang kwento, pagod na pagod sila, nandun sila sa gitna ng disyerto, sawang-sawa na daw si Moises sa reklamo nitong mga tao. Uhaw na uhaw pa naman sila at nagdasal daw si Moises sa Panginoon para humingi ng tubig. At inutos ng Diyos kay Moises na kausapin lang niya yung bato. At dito po dadaloy ang tubig. Pero dahil po sa inis at galit ni Moises, ano po ang kanyang ginawa? Hindi niya sinundan ang Diyos. Imbis na kausapin niya yung bato, pinukpok daw niya. Hindi lang minsan, 2 beses. Ito po ay dahil asar na siya dito sa mga tao. Moses acted in frustration, not in obedience to God. Kaya nga sabi ng Diyos, bilang parusa sa kanya, hindi siya makakapasok sa promised land. Hindi kasi niya ginawa yung pinapagawa ng Panginoon. At hindi kasi siya naniwala sa Diyos. Be careful when you are frustrated because it kills your belief in God. And without a belief in God, we are very far from His blessings. Madalas po ang kalaban natin ay hindi naman talagang demonyo, kung hindi ang ating sarili. Ang naging kalaban ni Moises ay hindi ang demonyo, kung hindi ang kanyang sarili mismo. Kung darating man ang araw, baka hindi ka makarating sa langit, kapatid, huwag mong sisihin ang demonyo. Sisihin mo ang sarili mo. Kaya nga po, 2 bagay ang wag na wag nating gagawin kung man tayo ay naiinis, naaasar,
o frustrated minsan sa buhay. Two things that you should never do when you are frustrated and disappointed. Number one, do not take matters into your own hands. Kapag humaharap tayo sa mga mahihirap na sitwasyon, minsan natutokso tayo na kumilos agad at gawin natin yung ating lang gusto. Dahil kapag kulang ang sweldo mo, minsan meron mga iba nangungupit sa kanilang trabaho. Dahil ayaw kang kausapin yung iyong asawa, binobombard mo siya sa text, walang tigil, tinatawagan mo siya, iniistorbo mo siya. Dahil lang ayaw kang pautangin yung iyong kaibigan, chinichismis mo na siya agad sa iba, sinisiraan mo na ang pagkatao niya. Dahil tila ba hindi ka sinasagot ng Diyos diyan sa iyong gusto, diyan sa dasal mo, nagtatampo ka na? Ayaw mo na magsimba? Mga kapatid, kapag naiinis at naaasar kayo, huminto ka muna. Baka kung agad-agad ka magpasya, magkamali ka. Ano po ang kasabihan? Nasa huli ang pagsisisi. Pause for a while. It can save you years of misery. Alam ko po ang iba sa inyo, gusto kasi ng mabilis na resulta. Epektibo naman, gagalaw ang mga anak mo. Kung sisigawan mo sila, pagbibigyan ka ng asawa mo, kung pagdadabugan mo siya, agad tatapusin ng mga empleyado yung kanilang trabaho, kung pagagalitan mo sila, kung mumurahin mo sila, may resulta naman yung iyong paraan. Pero ang tanong, sulit ba? Yan ba ang mabuti? Oo, may nakuha kang bunga, pero kalaunan, in the long run, maganda pa rin ba ang balik sa'yo? Nakuha naman ni Moises yung hiling niya. Gamit yung sarili niyang paraan. Dumaloy ang tubig, nakainom ang mga tao, pero tingnan niyo naman po ang kapalit. Hindi siya nakatapak, hindi siya nakapasok sa promised land. Maaaring makuha mo ang iyong gusto, pero kung ang kapalit naman nito ay sakit ng loob, sulit ba ito? Ito ba talaga ang gusto mo? Kung pagdadabugan mo ang mga tao, maaaring mapipilitan mo sila sa iyong gusto. Pero kung hindi naman sila masaya sa iyo, pag dumarating ka na iniiwasan ka, yan ba talaga ang ninanais mo? Magiging miserable ang buhay mo, kapatid, kung palagi na lang yung gusto mo, your way, your time, your want. Hindi naman sa lahat ng oras, ikaw ang masusunod. Amen? Kung ipipilit mo ang iyong gusto, baka mapahamak ka lang. Tandaan, ang bendisyon ay nag-uumpisa sa pagiging masunurin sa Diyos. At hindi sa pagsunod sa sarili nating kagustuhan. But secondly, remember this, when you are frustrated, stop telling God what can't happen. Ibig sabihin, huwag mong didiktahan ang Diyos. Yan naman ang ating narinig sa mabuting balita na dismaya daw si San Pedro sa pahayag ng ating Panginoon. Kasi sabi ni Jesus, kailangan daw siyang maghirap sa kamay ng mga nakakatanda ng Jerusalem, sa mga pari, sa mga eskriba. At pagkatapos, siya daw ay papatayin nila. Sumagot daw po si San Pedro, sabi niya, hindi mangyayari yan, Panginoon. Pero ano ang sabi ni Jesus sa kanya? Umalis ka, Satanas. Lumayo ka, demonyo ka. Dahil kapag dinidiktahan mo ang Panginoon, nakakamukha mo ang demonyo. At sino ang demonyo? Siya ang nilalang na may kataasan ng loob. Remember, it is pride that turned angels into devils. Kaya nga mag-ingat kayo, mga kapatid. Baka sa inyong pananalangin ay meron kayong kataasan ng loob. Sana kapag kayo'y nananalangin, magpakumbaba kayo. Pero alam ko din naman, minsan kapag kayo'y nahihirapan, meron mga iba sa inyong nagrereklamo. Amen? Meron mga iba, sinasabi, Panginoon, wag naman sana itong pagsubok na ito. O Diyos, patayin mo na lang ako. Wag lang ang problemang ito. Lord, masyado naman mahirap ito. Alisin mo naman. Mga kapatid, baka nakakalimutan natin, hindi tayo ang Diyos. Amen?
Tao lang tayo. Kaya nga, kung magdadasal ka, sana makiusap ka. Huwag kang magsisino-sino. Amen? At baka makalimutan mo, mas matalino ang Diyos kesa sa'yo. Kaya binibigyan ka ng pagsubok minsan ng Diyos. Ito ay dahil alam niya sa hinaharap, dahil sa pagsubok na yan, makakabuti yan sa'yo. Amen? Pero kung gusto lang nating mabago ang isip ng Diyos, hindi pride ang ating kailangan, kung hindi humility. Amen? Kung nga po si Jesus, di ba, balikan niyo ang kwento. Anak na yan ng Diyos. Bago ipako sa krus ang ating Panginoon, siya'y nagdadasal sa hardin ng Getsemani. Ano ang panalangin niya? Thy will be done. Mga kapatid, kung sayid ka na sa iyong problema, huwag mong pagsasabihan ng Diyos. Ang magandang gawin mo, magpakumbaba ka sa harap niya, dasalin mo ang dasal ng Panginoon, sabihin mo sa Kanya, mangyari nawa ang kagustuhan mo. Huwag ka mag-alala, kapatid. Kung man madadala ka sa mga mahihirap na kalagayan, ito lang po ang tandaan niyo. It is not the bad situations that kills us, but it is our bad decisions. Kahit na gaano kahirap yung iyong sitwasyon, hindi ka na mamamatay dyan. Ang nakakapatay sa atin ay ang ating mga maling pinipili sa buhay. Amen? Pero kapag nakagawa ka naman ng mabuting desisyon, dyan ka makakatanggap ng bendisyon. The best way to respond to our frustration is to always pray. Remember the very beautiful words of Padre Pio, who said to us, do not waste your suffering. Offer them to God. Kaya nahihirapan ka ngayon kasi sinasarili mo lahat. Tinatago mo yung iyong sakit ng loob. Buksan mo ang iyong sarili sa Diyos. Halay mo yung iyong pinagdadaanan sa Kanya. Yan ang magiging daan para ikaw ay sumigla, para ikaw ay sumaya at magkagana. Anong frustration mo ngayon? Mga kapatid, sabay-sabay po tayong magdasal. Sa banal na misang ito, sabihin natin, O Panginoon, tinataas namin sa iyo lahat ng aming lungkot, pighati, galit, inis, pagkadismaya. Naway ang iyong salita ang manatili lang sa amin. At naway ang iyong kagustuhan ang aming sundan para kami ay makarating sa pangako mo. Buhay at buhay na walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mahal na Papa Leon, 14, ang tagapagmana ng tungkulin ni San Pedro, naway gamitin ng matalino at ayon sa kalooban ng Diyos, ang kapangyarihan ng susing ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa mga may tungkulin ng pamumuno sa mga lipunan, naway hindi manaig ang kapangyarihan ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa paningin ng mga sumasampalataya, naway hindi mawala si Kristo na kanilang panulokang bato at pundasyon ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming pinagmumulan ng lahat ng karunungan, pinagkakatiwala ng iyong anak ang kanyang kapangyarihan sa simbahan. Habang inaalay namin ang aming mga panalangin, tulungan mo kaming maging ganap ang iyong kalooban sa amin. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Basta
Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay na ito sa iyong kinalulugdan, at kami gawin mong hain sa iyong laging nakalaan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong itong aming maihayag, kahit na ito'y walang anuman maidaragdag. Sa kadakilaan, sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay nakikinabang. Ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad na makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kami hindi mo pinagkaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lahat naman po tayo ay mapoprostrate, mabibigo, maiinis, madidismaya sa buhay. Pero dalawang bagay ang wag mong gagawin kung man ikaw ay dadaan dito sa hindi magandang karanasan na ito. Unang-una, don't take matters into your own hands. Alam ng Diyos ang mas makakabuti sa iyo. Kaya dapat unahin mong pakinggan siya at sundan siya. Hindi mo alam ang lahat. Hindi dahil naisip mo, yan na ang tama. Baka nasa huli ang pagsisisi. Oo, maaaring may resulta kung gagawin mo sa iyong paraan. Pero hindi ka makakatanggap ng gantimpala galing sa Diyos. If you would take matters into your own hands, it may cost you your promised land. Pero pangalawa, if you're frustrated, do not tell God what He can't do. Do not dictate the Lord. Unang-unang gawin natin, kung man tayo ay dumadaan sa pagkadismaya, ay manalangin. Sabi nga ni Padre Pio, do not waste your suffering, but offer it to God. Ang makakapagbago lang at makakagawa ng mabuti at maganda sa iyong sitwasyon ay ang Diyos. Masama man ang iyong kalagayan, ang mabuting balita,
hindi ka mapapatay niyan. Ang makakapatay sa'yo ay yung mali mong desisyon. So, every day, let us make the right decision. And what is the best decision? It is always to follow the Lord. Kaya nga, ang magandang dasal ay, Thy will be done. Abang kagustuhan mo, Panginoon, yan ang aking susundan. Please take some moments of silence to reflect on God's will into your life. Follow that and be blessed by God. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.